Mukhang magkakahabulan na naman. Pinakikilos na ng Justice Department ang mga law enforcement agency para tugisin si Senador Ronaldo Bato de la Rosa na isa sa co-conspirator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD. Ayon sa DOJ, pwede nang damputin ang senador sa bisa ng arrest warrant ng ICC. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian live sa DOJ sa Maynila. Ched, ano ang eksaktong utos ng Justice Department? Tama ka dyan, Corina, ipinag-uutos na sa PNP at NBI ng DOJ na arestuhin na si Senator Bato. Yan ang inanunsyo ngayon ng Justice Department matapos ding sabihin kahapon ng mga ahensya ng pamahalaan na hinihintay na lang nila yung direktiba ng DOJ nang ilabas na ng Supreme Court ang desisyon nito na hindi binibigyan o binabasura yung petition for TRO ni Senator Bato. Tatalima naman daw dyan ng mga law enforcement agencies. Senator Bato is a fugitive from justice. He should be brought to the ICC to face the charges before him. Yan ang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na kinumpirmang enforceable na ang warrant of arrest kay De La Rosa mula sa ICC. Ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyon ng Senator Bato para sa temporary restraining order. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. May koordinasyon na rin daw sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nakatalagang dakpin si De La Rosa. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakahanda ang buong person ng PNP para hanapin at arestuhin ang senador. Hindi muna binanggit ni Vida ang ilang operational details, gaya no kung dadalhin ba agad sa The Hague, Netherlands si Senator Bato matapos mahuli, tulad ng ginawa noon kay former President Rodrigo Duterte. Definitely, I heard there are leads that they're working on. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units. Kahapon, sinabi ng kampo ni De La Rosa na maghahain sila ng motion for reconsideration habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa main issues na tinalakay nila at ng Office of the Solicitor General. Kinikilala naman ng DOJ na valid legal remedy ito para sa senador. Pero nang tanungin kung makakaapekto ba ito sa operasyon, ang sabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez, "We'll cross the bridge once we get there." Sa ngayon, ang prioridad daw nila ay hanapin si De La Rosa. May babala rin ng DOJ sa mga tumulong at magtatangkang tumulong kay Senator Bato na tumakas. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan, mga toddlers, di ba? You give a full account of all these, yung mga namatay na Pilipino. Dagdag ng DOJ, hindi lang reklamo sa Pilipinas ang maaaring kaharapin ng mga tutulong sa senador. Maaari din daw silang lumabag sa mga panuntunan ng International Criminal Court. Corina, para lang malinaw, hindi na conditional yung pag-aresto kay Senator Bato. Una kasing sinabi, di ba, ng DOJ na mangyayari lang tong pag-aresto kapag nagtangkang umalis ng bansa si Senator Bato. Ngayon, pugante na talaga yung tingin sa kanya ng gobyerno at maaari na siyang arestuhin sa anumang oras. Sabi naman ng Bureau of Immigration, wala pang record na umalis si Senator Bato sa anumang official gateways ng bansa. Corina? Okay, Ched, may komento ba ang DOJ sa panawagan naman ni Senator Bato kay PBBM na huwag siyang isusuko sa ICC? Corina, hindi yan diretsahang sinagot ni DOJ spokesperson Polo Martinez. Ang sinabi lang niya kanina, lahat ng aksyon nila tungkol dito sa kaso ni Senator Bato ay parte pa rin ng sovereignty ng Pilipinas. Kaya raw ito may mga treaty pa sa iba pang mga bansa. Ito raw, ang ICC rin daw ay hindi matitignan bilang isang foreign court. Ito raw ay isang international recognized court at dating kasapi sa Rome Statute ang Pilipinas. Corina? May update na ba, Ched, sa investigasyon naman ng DOJ sa nangyaring barilan sa Senado at yung sinasabing pag-eskapo ni Senator Bato, is that still an issue?
Yes, Corina, nakatanggap na raw ang DOJ ng complete report mula sa GSIS at NBI tungkol sa nangyari sa Senado mula noong May 11 hanggang May 14. Pero yung PNP sa ngayon, humingi pa sila ng karagdagang oras para kumpletuhin yung kanilang mga dokumento. PNP is collating all documents and will be transmitting it to us soon. Next, we also made a request to the MMDA for all footages related to, especially during May 14 after the 2:30 a.m. Apparent escape of Senator Bato from the Senate premises. Panel of prosecutors o investigador mismo ng mga DOJ pupunta na raw din sa Senate premises mamaya o bukas. Corina? Maraming salamat, Ched Gatchalian. Nag-uulat ang live mula sa DOJ sa Maynila. Tikom pa rin ang bibig ni NBI Director Melvin Matibag kasunod ng pahayag ng DOJ na maaari nang arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Huling humarap sa media si Matibag nitong Miyerkules matapos tablahin ng Korte Suprema ang hirit na TRO ni de la Rosa. Anya may lead na ang NBI sa kinaroroonan ng senador. Handa rin daw ang ahensya na isilbi ang ICC warrant anumang oras. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.